mention ni Jesus, pag bisan si Paul nagahambal nga, basta Kristohanan ikaw, kag madura ang ginawa mo, kag nagtupang rin buol mo, kag nagpramas ko rin ikaw, mahambala yung tao nga napatay rin. Pay sa Kristohanan, katurog lang. Hambal ni Paul sa may 1 Thessalonians chapter 4, verse 14, hamba ko dadas, sa verse 18, no? Isa lang basahan ko, hamba na, for if we believe that Jesus died and rose again, kung nagapati kita na si Jesus napatay kung nabanaw ng liwat, even so that also which sleep, bakit di pa tayo yung term na, bisan sa ilang man na napatay, pero ang term gamit sa English ba yun? Sa ilang man na nakatulog, right, in Jesus will bring with Him. Nga nagkakatulog kay Jesus, daroon naman dito sa ginarian. Ang ginagamit, nagkakatulog lang. Because the word sleep in the Bible is a term, euphemism, kung batiin ka mo word na euphemism, is a word that is a euphemism to all Christians when they die. Euphemism. That's why I believe that one day, sinanay dolor, pukawan sa ginuuran. Kakatulog lang. Kung matingala ka mo, huwag mo ito ginawara, pero mo pabalik lang ginawa ka na. That is found in the book of, if I'm not mistaken, 1 Thessalonians chapter 4, and in 1 Corinthians chapter 15, dyan ginambal, ginra ka pag-Biblia, nga maabot ang adlaw, islan kita, kagadi mo, napatay ka, pero nagkakaturog ka lang. You will be awakened by the Lord. In the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 20, hambanan dyan, gusto ko kaninyo nga kakatulog lang, hambal ni Paul, but now is Christ risen from the dead and became the first fruits of them that sleep. Sleep mangyapon. Mga buwan paghambalan nga ang tanay nga mapatay, kakatulog lang kay maabot ang adlaw, subo nga si Kristo ginbanaw, tanan man pagabanawad. So, do makahambal kita nga si Jesus Christ, dapat tayo tatlo kadlaw, pero ang term na pinigamitan is nagturo, si Jesus Christ tatlo kadlaw, kag namukra, iwat mata na, kag nagkabugtaw. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 ng banda, behold, I show you a mystery. May ipakita ako kaninyo mga ministeryo, ang ban Paul. We shall not all sleep. Sleep ng gihapon. Pero sa ilunggo, kaya patay lang ka dyan. Ang balik, hindi kita tanan, mapatay. Sa English, we were not all sleep. Kaya ginapuntariya ni Pablo dyan, kaan namin sahi, mga Christians abi dyan. Ano pa, ang balik sa mga Christians, hindi ka mo mapatay. Turog lang ka mo. But we shall all be changed. Pagka-Islam kita sa Diyos, gani nga nagkakaturog lang. 1 Thessalonians 5:10, ang balik dyan, ang mo dyan ginambali po dyan, si Jesus Christ, who died for us, that whether we wake or sleep, kita ano dyan ginambala, wake or sleep, pati try, patay o kung buhi sa ilunggo na kaya, pero English na version, wake or sleep, we should live together with Him. That's a very encouraging message. Nga ang tao gali, kung iyan kay Kristo, why siya napatay? Katurog lang. Ang murang unang nakita ko dito no, sa verse 24. Hambal ni Jesus, kay nanda ang bata, why napatay? Katurog lang. Pero ang lain, nakita ko man ni Justin, in verse 24, they love to scorn Him. Nagkadaw sa dakag, scorn sa ikraya sa ilonggo. Do, ginlango-lango pa sa pananda si Jesus nga, katurog man! Patay na gitra! Amura lang term, do ginlango-lango pa pananda si Jesus Christ. Pati timura, patay gidra. Amura ang natabo ni John. But the girl arose. Ang bata nabugtaw, nabuhi liwat sa verse 25. Nga nakamon, so masimpilan mo, hindi ko na lang na bangon ikaw, so manabuhi siya. It is because of his father's faith also, na makita ng sa verse 18, kung manaawag dito yan, sa verse 18 ng badat, while you speak these things,
unto them, behold, there came a certain ruler, tatay ko baka ka dyan, and worship him, na nagsimba kay Jesus, saying, my daughter is even now dead, but come and lay thy hand upon her, and she shall live. Grabe, pagturo ka dyan, tatay, gali ka bata. Nasang manog, tagoy matayan rin gid ang bata na nagkadto kay Jesus sa verse 18, tagnan pangabay kay Ginoong Hesus nga adto ni bata ko to sa ta siguro ganit dia guro patayon to, pero ako nagapati kay nimo nga kung adtunan mo ta na mabuhi liwat, mabuhi siya liwat. Grabe nga encouragement. And in verse 26, ang event na dyan, naghimo kay Jesus Christ nga famous all throughout the land. Nagrapta atong balita na ang bata sa isa ka senturyon nabuhi. All Christians are only sleeping when they give back their breath to the Lord. How can this be? Paano, Juman? Amurang nagsilit sa kung ako, paano natabo nga nagkatulog lang kita. Ang taho nga waay ti Kristo kabuhi na, pamati ka mo, kay bugat lang dyan mensahe ko. Ang taho nga waay ti Kristo kabuhi na, kaisa lang mabuhi, pero kaduwa mapatay. Hello? Tandaan nyo ran. Kung maay ka ti Kristo sa kabuhi mo, kaisa ka mabuhi, kaduwa ka mapatay. Pero ang taho nga idyan si Kristo, kada ginakabuhi si Kristo, nabi kaisa lang din siya mapatay, kaduwa siya mabuhi. Intindihan nyo? Ang tao nga may Kristo kabuhi nga, kaisa lang mapatay, pa'y karwa mabuhi. Grabe nga sayang Ginoo, no? Buhay rin nga mga messages, pero kabudlay sa pakitaan sing biblical support, pero daw ya, pakitaan, mo karon ka lang mga biblical support na, kung so nga amuran. Hindi kita magambal na kita nga mga Kristohanan, namin ang kita, pariyo man kita sa una sa mga tao nga waay paman kay Kristo. Pangitaan ko ano dyan. Ang so nga amo dyan istorya man. Hindi kita kabal na mga pamugal kita kakisano kita. Kaya gali, pumahay si Kristo, sige mo sa kabuhin natin. Ang matabo man kaya natin nga, kaisa lang man kita mabuhi, karwa kita kapatay. Kung may mga Bible ka muna, namin kailangan kung buksan ninyo, I would like to read to you. And so, ang pamangkot ko dyan, how can this be? And so, maamo dyan ang resulta na kung mapatay kita, kakatulog lang kita. In the book of Ephesians chapter 2, mabalik kong kita gyapon sa atin, doon nang ginastoryahan, pakita ko lang kanina. In the book of Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, amo dyan ang balang. It states that those who are saved, gamba siya nga, ang mga naluwas na were once dead. Kaya ang mga naluwas na once dead. Klaro? Ang mga naluwas na kuno, they were once dead in their transgressions and sins. English na rin yun natin Bible, no? Living according to the ways of this world. Nagakamuhi man kita sa una, bisan ako sa una. Nagakamuhi man ako kung dawa mo ko sayod, doon na ninyo. Amurong ng balon. According to this world, and the spirit that is now at work in the disobedience. Mabudlay interpretaran ko nga drink ka mo, no? Again, bisan nga ako, i-claim ko nga naluwas ako ha, bisan nga ako naluwas rin, I were once dead. Makaisa ako nga napatay. Bangod sa akin mga sala.
Nagkabuhi man ako sa una kung daw ano kasayod ang tao sa kalibutan, kag nagahimo ako sa mga obra sa mga malaot na espiritu sa sining kalibutan nga ginapangunahan ni Satanas, the prince of the air. Here's are the more detailed breakdown of this verse. Hambal na, and you were dead in your transgressions and sins. Ano nga klase ni? Kanyang phrase niya. This phrase describes the spiritual state of those who are not yet believers. Kung hindi ka pa tumulo ni Kristo, amura ang kabuhi mo. They are likened to being spiritually lifeless, unable to seek God or fulfill His will. Patay kita sa espiritu, hindi kita gusto nga magpangita sa Diyos, why kita sing desire nga maghimo sa milikuton sa Ginoo, in which you are once walked. Sa una, amo ang ginakabuhi mo. This refers to the lifestyle and behavior of those who are not saved, and emphasizing that they were living according to their own desires and passions rather than God's will. Waay kita kakabuhi, suno sa gusto ka Ginoo na ipahimo kay natin. Following the age of this world, hambana, this indicates the influence of worldly systems and values on those who are not saved. They are driven by the desires and the priorities of this world rather than those of the kingdom of God. Amura kabuhi mo. Amura kabuhi ko man sa una. Following the ruler of power of the air, the spirit that is now at work in this region. Ginasunod mo si Satanas. Ang yawa, ginasunod mo. Bakit ikaw bulingin mo ginasunod mo? Hindi Diyos ang ginasunod mo. Basta wala ka ti Kristo, ang ginasunod mo, hambas ang Biblia, yawa. Ay, dali ka brother John, amin muraman. Punta ka gusto si yawaan. Ginasunod ko na, kaya gusto ko, may muwag ko. Pero biblically, abi mo ang desire mo, ang gusto mo, ang kinin mo, walang itnan, basta totoo, kalimtanan na. Basta wala ka ti Ginoo, basta wala ka ti Kristo, basta wala ay ka nagasunod sa mga pagtudlo ni Kristo. Sigurado, bigla, ang ginasunod mo kung ano ang kabuhi isang tao sa kalibutan na ginagamhan sa yawa. Clear in verse 3. Ang muna ginambalan niya. I think ano tulad yung matabo ko natin. Dalawang talang ang problema niya. Basi, bila ko taglang buwan ko karon, imbes karon nga balan ako ni Jesus Christ nga, why kinapatay na katurog lang. Lain ang matabo. Because biblically, kung ang tao mapatay nga why ni Kristo, he is not sleeping. He is actually dead, and he is literally dead, and he is spiritually dead. Raka nga patay. Hindi ka pwede nga mabuhi iwat, pareho sa ginbuhi, nga paghihimuon kay nimo ni Jesus na ginambala kayo na sa bata na to. Buhian ikaw para silutan. You are condemned. Amora ang klaro. Do istorya kuris out. In the book of John 3:16, very well known, ang bala for God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Pagkarin, paglumpat niyo sa verse 17, especially verse 18, karadlagan gawa dyan, hamba na dyan sa verse 18, pero kung hindi kayo mo magtuo, pagwaan natin sinsyansa na magtuo, pagwaan natin desire na magtuo kay Jesus Christ, you are condemned already. Amura ang term dyan, medyo karadlagan. Kung ang tao gali, hindi magtuo, hindi matawad siya na magtuo kay Ginoong Isus, kondinado ka na. Buhi ka pa, kondinado ka na. Hello? Basi ang baka mo galaglaga ko, I would like you to open your Bible, John 3:18. Pero ang mga nagatuo, hindi nagid pagkondinahon. Amura ang clear dyan. Pero ang nagatuo, o ay condemnation. When you speak of the word kondinahan, hamba na dyan, automatic, diretso ka timo sa impyerno, buhin ka pa, pa'y diretso sa impyerno, bagad ako ka, hamba na, word of God ha. Amurang meaning ni dyan, in verse 18, sang John 3, John chapter 3, verse 18, you are condemned already.
Praise God, may tsansa pa kita. Kay man buhi pa kita, may tsansa pa kita nga magtuo. Ang problema mo, napatay ikaw, waay kagid nagtuo kay Ginoong Hesus. Amura buot na balance ang verse 18, kondinado ka na. Karagdakan, mga kautugan ko sa Ginoo. Waay ako nagawali kaninyo para pahugan kamo. Ginawali niya para nga ma-prepare kita. So therefore, tama-tama ka bakit sang sang papel sang ginatawag na ebanghelyo sa taho, sang ginatawag na gospel. When we speak of the gospel, ang meaning sa gospel o kung ebanghelyo sa karaya, meaning good news. Pero bigyan mo kapatid ka word yung gospel, no? Pero ang meaning sa gospel, good news. Amura ko mga baka ng gospel. Ang so nga may good news, bangod kay may bad news. Kung bad news, yung mapatay ang taho, maway ni Kristo kabuhin na. Hindi magamba ang ginuuni mo nga, nagkakaturog ka lang. Amugid lang bad news. May nagahulat nga silot kay nimo kagay naken. Amura ang bad news. That's why the entrance of the gospel to be preached is very important. Tama ka importante nga ang tao makabati sang ebanghelyo o kung sang gospel sang Ginoo. Kaya makaluwas kayo sa tao, ebanghelyo sang Dios, gospel of the Lord Jesus Christ. Amo galir ang makatao kay natin sang kasiguruhan nga makaangkay kita sa kaluwasan nga hindi kita mambal nga napatay kita way rinti pagdaem. Ang basang Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first and also to the Greek. Ang bakit iba hindi ka mo magwali muna ang naman kaginuulo kung sino maluwas langgaring ang pamaagi sang tao nga makaangkal sa kaluwasan, gospel. Bago ko lang kinbasa, bali Paul, I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of God unto salvation. Kaluluoy ang tao nga mapatay nga ay nakabati sang gospel. Kaya ang makaluwas galitin natin, paagi sa atin nga pagtuo kay Ginoong Hesus, kung makabati kita sang gospel. Ang balik Paul, Ephesians 1:13, in whom you have also trusted, and after that you have heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believe, you were sealed with the Holy Spirit of promise. Kung ang tao makabati isang kamaturan, sang gospel of truth, di dyan pa lang nagkaumpisa na mag-silid ang kaluwasan sa kabuhin na. Siguro, mangkutunta ka mo, ano nag-raka, mawag ng gadabatian nyo? Raka, rin brother. Sa karaka ang nabatian mo, ano dito, ang nakahangkat sa kalatag espiritu mo, nga nagdararani mo sa kaluwasan. Waya mo kumaan, brother. Sabi ninyo, very clear. Basta mga kapatid, ako ko ka mga verses, ang permission na to everyone that believe. Sa kada isa nga nagatuo. Ang mga permission po na dyan. To everyone that believe. Matuo lang kita. Bisan ka ni sa John 3:16, no? Sabisan, kay sino nga magtuo. Ang problema, ang tao, nagparamangal rin sa sobra nga wali, sa duro-duro nga babatian nga wali, tinuig nga pamating isang wali, nagparamangal rin sa mga wali, why rin nakatuo, kag hindi rin makatuo, amura ang problema natin. Ambal ni Paul, again, in 1 Corinthians 15:1 and 2, moreover, my brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which ye also are saved, if ye in memory was I preach unto you, unless you believe in vain. Kung nabatian mo ko ng gospel, kagintuuhan mo dyan gospel, nga si Kristo napatay, nabuhi, para luwasan ikaw, ginlansang sa cross,
ginlubang, napatay, ginlubang, 3 adlaw sa lupa, nagbanhaw liwat. Kung ang tao nagatuo, ang nagapatig nila, kang nagapagaw sa kanang teaching, he has or have received the gospel. Nabato na ang gospel. Ang gospel amin, hindi sa kulay na batian mo lang eh. Sang nagsilid sa pamununga ng kalipusuan mo, gin kabuhit mo. Now, what will happen next? What will happen next? Ang bago sa ina, ang Christians, kaisa na patay, kadua buhi. Ang hindi Christians, kaisa na buhi, karawangin na patay. Ang pamangkot, ano diyang ikaduwa nga kamatayan? Sa Christian, sabi mga kauturan mo dyan, so mga kaisa ikaw na patay, karawa ka na buhi, sa Christians pamati. Ang Christians, pag tao ko hindi mo hinanay mo, nagwa ka kay nanay mo, nabuhi ikaw, makaisa. Pero sa totoo, you are spiritually dead pa. Pero sa adlaw, ginbando mo si Jesus Christ, nabuhi ikaw liwat sa panimalay sa Diyos, karawa ka mabuhi. Ang non-Christians ano? Explain natin. Kaisa, ikaw nabuhi, karawa ikaw napatay. Nabuhi ikaw, sa ginbunagan ni nanay mo. Ang mga hindi kasano, pero sa pagbunagan ni mo, bangod sa ating mga sala, ang bagay na sa Ephesians chapter 2 verse 1, bangod sa ating mga pagpakasala, patay rin nga daan ikaw, espirituhanan. Kung nga mura nga kamatayon. Nabuhi ikaw kay nanay mo, pero bangod sa ating sala, patay ikaw, espirituhanan. Ano yung karuwa mga kamatayon? Napatay lang ikaw sa kalibutan, waay ikaw kabati kay Bangilyo, kag waay din ikaw makatawa kay Kristo, mapatay ikaw ikaduwa. You will be dead twice. Then na makita. Raka sa Biblia, sabi ninyo. Istorya natin. Hindi ako magpalawid kay amaan ako. Mataan ka mo ko nakan. Revelation chapter 20 verse 13 to 15. Basahan ko lang ninyo ha. Nagbabla ninyo. In the book of Revelation chapter 20 verse 13 to 15, kaysa daw hindi ka ma-ributay. Pakabi kong yung go yung ginabasa ko ninyo, maning balibo ninyo, makamatik ang dyan. This is written by John the Beloved, Revelation chapter 20 verse 13 to 15, ang verse 13. And the sea gave up the dead, which were in it, ang mga kadagatan, ginluwad na ang mga patay, iganda na, and the hell delivered up the dead, kag bisan ang impyerno, ginluwad na ang mga patay, iganda na, which were in them, and they were judged, every man according to their works. Verse 14, and death and hell, kag ang kamatayon, patay na ikaw, kag ang hell, kag ang impyerno, were cast into the lake of fire. This is the second death. Karagdukan. Gintagbang ka na sa impyerno, pa isang adlaw, makatumbang ka na sa Ginoong Hesus, kag itagbang kita liwat sa lake of fire, which is the second death. Kag diyan ginambas ang verse 15 na, pamati ka mo sa verse 15 na ba? And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At ang bisan sino nga ang alangaran waay makitaan sa libro sa kabuhi, gintagbang dito sa lake of fire. Hindi ang Ginoo makahambatan mo nga nagakaturog ka lang. Patay na patay ka dead. Patay na patay ka dead. Kung si Mrs. pa, ang tao na hindi Kristuhanan, double dead. Double dead, matabo ay mo. Sumpunan natin, kabay pa nga hindi ka mamatakan. Dali na lang ako matapos, dali na lang din. Di na parang tawag na ninyo, mamaya mong galing na sa Biblia. Revelation chapter 21 verse 8.
But the fearful, pero ang mga matalaw, the unbelieving, ang hindi kita na magtuo, and the abominable, ang mga malaot, and the murderers, ang mga manugpatay, warmongers, mga hindi manaming ng mga tao, sorcerers, marami ako mga sorcerers, ang mga sorcerers ang mga mahilig sa mga espiritu, ang yung na nga version dyan, mga babaylan, mga panugluya, espiritista, manugbot-bot, sagdaran, sorcerers, and idolaters, nakasimba sa Diyos, and all liars. Hindi ang problema ta, doon kita kalimutig. And all liars shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is again the second death. May karuwa nga kamatayon sa mga tao nga hindi makabalik sa Diyos. Daw ano kadelikado, daw ano kamakaradlak, mga kautulan ko sa Ginoo, way ako nagwali kaninyo para mahugan kita. Nagwali ako kaninyo, kagasugin ako kaninyo sa kamaturan sa Biblia, para nga makapreparar kita. Kaya kung waay rin galing sing gininhawa nga makagwa sa atin ilong baba, waay rin kita tsansa. Samtang muhi pa kita, samtang may mahimo pa kita, balik kita sa Diyos. Magtuo kita sa Diyos. Kaya basa akin nga sa natin yan na una-una dito sa nagipasa akin niya dyan. That was found in the book of John chapter verse 14. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Gina-English ko lang kasi sa ulo pero sa English. Ang bala, hindi ka mo magkatublag. Magtuo ka mo sa akon, magtuo man ka mo sa amay. Sa balay sa ako na may madamong hulog. Magtuo ko dito, preparahan ka mo sa hulog. Pag preparahan dito mga ulog, mabalik ako para kumaon ko kamo, para nga bisan din ako dito man kamo. Pero ang bala sa verse 1, magtuo ka mo sa akon, magtuo man kamo sa Diyos. Believe in God, believe also in me. Ang ginapreparahan sa Ginoo sa bulod sa langit, ang tanan nga nagatuo ka na, regardless of our religious affiliation. Ano man ta na imong denominasyon, pero kung tungod-tungod din ikaw nga nagatuo kay Ginoong Hesus, ang Biblia nagasiling, nagahambal. Ginapreparahan ikaw sa Diyos sa balay dito sa langit. Para kung magabot man ang adlaw nga isulod man kita sa lungon, ang Ginoong Hesus magahambal sa imo. Hindi ka magkasaba, nagakaturog lang siya. Nagakaturog lang siya. Kaya ginbato na sa Ginoong Hesus na ang Diyos kag manluluwas. Kabay ang Ginoo ang pakamayo pa natin. Good morning.